isa kundi tatlong bersyon na raw ng Napoles na yung listahan ni Janet Lim Napoles na mga di umunoy sangkot sa pork barrel scam ang nakarating kay Pangulong Noynoy Aquino. Pero tanong ng Pangulo, bakit may pagkakaiba sa mga pangalan sa listahan? Base sa hawak na listahan ni Secretary Panfilo Lacson, dawit sa scam ang kalahati ng mga nakaupong senador ngayon, 70 kongresista at 2 miyembro ng gabinete. May report si Tina Panganiban Perez. Ano ba talaga, ate? Ito na lang ang nasabi ni Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa tatlong bersyon ng tinatawag na Napoles o listahan ng mga senador at iba pang opisyal na di umano'y sangkot sa sinasabing pork barrel scam. Ang tatlong listahang ito galing kay Janet Lim Napoles at lahat nakarating na raw sa Pangulo. Ang una, natanggap daw ng Pangulo bago pa man makipag-usap si Napoles kay Justice Secretary Laila De Lima. Ang pangalawa, ang sinulat mismo ni Napoles sa harap ni De Lima nang mag-usap ang dalawa sa ospital ng Makati. Ang pangatlo, ang listahang ibinigay di umano ng asawa ni Napoles kay Secretary Ping Lacson. Aminado ang Pangulong kasama sa tatlong listahan ang ilang kaalyado niya. Pero ang gusto raw ngayong malaman ng Pangulo, bakit iba-iba ang listahan? Gayong galing lang naman ang mga ito sa iisang tao. I think I've seen, yung physically seen, I've seen 2. And they don't agree with each other exactly. So, Senator Lacson was telling me of another list given to him by relatives of Mr. Poles. No? And again, there's a substantial detail there that doesn't again agree with the other two. Kung may mga allies po kayo na nakasama dun sa listahan. Pero yung knowledge, marami hindi. Pero alam nyo kasi parang, pag sinabi nyo may discrepancy, yung number, nagpa-fluctuate eh. Yung unang list na pinadala sa akin, X number, sabihin natin. Yung next list na nakita ko, -3. Tapos yung binabanggit sa akin, parang +4. Pero tulad ni De Lima, naniniwala raw siyang hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ang listahan. Ayon kay Lacson, 2 miyembro ng gabinete ang nasa listahan niya at alam na raw ito ng Pangulo. Is it safe to reveal? Parang, even that by itself, you have to resolve first why are there differences from the information you're getting from one witness? So one cannot escape, diba, parang the suspicion that instead of trying to clarify matters, you might be trying to cloud the whole issue, make the process that much more difficult at arriving at the truth. 21 senador daw ang kasama sa listahang hawak ni Lacson. 12 sa kanila, incumbent o kasalukuyang nanunungkulan sa Senado. Meron ding 70 kongresista at 2 kasalukuyang cabinet secretary na nakipagtransaksyon umano kay Napoles noong sila'y mga kongresista pa lang. Ayaw munang pangalanan ni Lacson kung sino-sino sila. Pero ang tiniyak niya, hindi kasama rito si Pangulong Aquino na dating kongresista at senador. May mga involved ang mga local government officials, to tell you frankly. Mahaba talaga yung listahan. Hindi lang naman mga senador at congressmen nandun eh. I can only testify, I can only attest to the authenticity, probable authenticity, but as to the truthfulness of what is contained in those 3 sets of documents, I cannot testify. Kasi ang makaka-testify doon, sige ng Napoles. Handa raw ibigay ni Lacson ang kanyang listahan sa Senado kung hihingin ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakatakda na rin daw silang magpulong ni De Lima ngayong linggo para ihambing ang kanilang mga listahan. Giit ng Malacanang, hindi maapektuhan ng kontrobersiyang ito ang integridad ng Kongreso. Hindi rin daw nililinis ang listahan pabor sa mga kaalyado ng administrasyon. It is best for this list to be eventually submitted to the Office of the Ombudsman so that this can be assessed properly and the appropriate action can be taken. There is no cover-up. That is an unfounded allegation. Bukod sa pork barrel scam, pinatututukan na rin ng Pangulo sa DOJ ang iba pang kaso ng katiwalian. Kasali ang isang ahensyang malapit na raw masampahan ng kaso. Sorry, hindi ko muna mawarningan yung aming iniimbestiga ng kasalukuyan. Basta, can I just say na sobrang kapal talaga nitong pangkat na to. Pero feeling na they will never get caught. They will never be caught. I will prove to them that that is not the case. Tina Panganiban Perez, GMA News.